Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng Anta Bubble Cement Killer. Nung nagamit ko yung Anta Huayu, yung unang version nito, mas murang version, natuwa talaga ako. Parang for me, salamat, merong pang bigs, merong pang sentro na sapatos, power forward na worth it, maganda talaga yung performance. So samahan nyo ako, i-review na natin to, let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to and mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos. Anta Bubble Cement Killer, nasa pangalan pa lang, alam mo na pang-outdoor ito. No, katulad nung Huayu nga na kanina binibida ko paulit-ulit, kasi talagang natuwa ako sa performance nun. Matagal na ako naghahanap na pang-outdoor na pang-bigs. Tapos lumabas pa to na parang mas may mga upgrades, may mga dagdag nga. Punta tayo sa aesthetic and material. Gumamit po ito ng screen mesh. Ayan, na napakaganda, enclosed pero very breathable. Mamaya pag-uusapan natin yan. May mga infusing po. Infusing dito, infusing dito. So kahit mag-toe drag kayo dyan, tatagal po ito sa outdoor. Gumamit po siya ng A-flash bubble na cushioning. Ito po yan. Napakaganda, napakakapal. May TPU plate po dito sa heel counter para maganda, mas stiff, mas ramdam nyo yung lockdown. And meron po siyang tinatawag nilang TPU bubble dito, no? Tinatawag nilang TPU upturn support. Meron din po itong shank plate. May torsion plate po siyang maliit. Isang bar lang na TPU. So, plastic po yun. Okay naman. Kahit hindi carbon fiber, ramdam pa rin naman yung support nito. Mukhang premium, mukhang pogi, unique yung itsura. Ay, nagustuhan ko po talaga siya. Tingnan nyo naman yung foam sa loob din no? Mukha talagang premium. Meron pang Achilles pillow. Natutuwa ako sa itsura and sa mga material na ginamit. Kaya mataas ang ibibigay natin, no? Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Kasi parang lahat naman ang hinahanap ko meron siya. And parang mas mukha siyang pina-premium talaga kaysa dun sa kuya niya, no? Dun sa Huayu. So next, punta na tayo sa traction and outsole. Gumamit po ito ng tinatawag nilang Cement Killer outsole. Yun yung pinagmamalaki nila, no? Combination po to, no? Yung outsole niya. Gumamit po ng solid outsole and gumamit din ng semi-translucent outsole, no? Actually, pareha silang matigas. Kung makikita nyo, madumi na to. Hindi, pero siya masyadong nag-a-attract din ng dust. Natutuwa ako. Ginamit ko to nung finals game namin kasi talagang, syempre pag final, syempre gagamit ka ng mga malulupitang sapatos mo, tama ba? Napakarami po kong pagpipilian, hindi naman sa nagmamayabang ako. Sana all! Pero gusto ko lang iparating na sa outdoor, kahit marami akong pagpipilian, ito yung pinili ko. Yun lang yung gusto ko iparating, okay? Okay. Kasi nga, yung outsole niya, makapit, top tier traction, mapaloob, indoor, mapalabas, mapa-outdoor talaga naman, no? Nag-i-squeak siya indoor and outdoor din, no? Wala na akong iba pang masasabi sa outsole nito. Kasi napakapangit ng outdoor court namin. Talaga namang unforgiving yun. Magaspang po talaga, pero kinaya niya. Halos wala nangyayari and wala nga dust pick up masyado. Wala rin bato-bato. Nakakagulat. Parang ginawa talaga siya for outdoor basketball. So dahil dyan, hindi na nga natin dapat masyado pinapatagal. Hindi na natin pinag-uusapan. 10 out of 10 po tayo dito, no, sa traction and outsole. Next, punta na tayo sa safety and support. So unang-una, no, itong heel counter nito, no, itong TPU plate dito na malaki, parang bukol. Hindi lang ako masyado natutuwa sa itsura niya, pero actually parang meron siyang ayan, no. Nakikita nyo ba yung design? Nakikita nyo ba yung pattern? Meron siyang parang bulaklak dyan. Hindi ko nga lang siya masyadong gusto yung pakaumbok niya doon. Parang tinapal siya, no? Pero, guys, it gets the job done. Ramdam ko yung support dito. Ramdam ko yung lockdown. Napakaganda. Support, comfort, the best. 100% perfect ito sa heel counter niya, no? Tapos dito, guys, ito tinawag itong TPU upturn support. Pero doon sa Huayu, tinatawag nila itong transparent TPU bubbles.
naging ano ako nung una, no? Parang nagdadalawang isip ako. Parang natatawa nga ako actually. Nag-iisip ako ng negative about it. Pero God, meron po talaga siyang malupitang support na naibibigay. No, very stiff po talaga dito, no. Malilesen niya yung risk ng tapilok, no. Talagang pag nag-job step ka, mararamdaman mo naman talaga yung containment. Ang galing. And meron pang mga flywire, ayan, no. Na pag hinigpitan mo dito sa lacing system, yung sintas mo hinigpitan mo, mula hanggang baba po yan oh, hanggang baba po yan. Talagang mararamdaman mo yung lockdown, yung sikip pag talagang hinigpitan mo. And yung uppers niya actually kahit ano siya, parang screen mesh, supportive. Very enclosed yung mesh niya. Hindi siya clumsy, matigas, so very supportive din po. Meron din po siyang TPU, torsion plate dito na maliit. May torsion support naman ng konti. Yung outrigger niya, makapalo dahil nga doon. Ang ganda na talaga na support, no? So, dahil dyan, bibigyan natin ito ng mataas na score. Bibigyan po natin ito ng 10 out of 10. Perfect po. Kahit pa hindi siya torsion plate na carbon fiber, okay lang. It gets the job done. Ramdam ko naman yung torsion support, no? So, panalo. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Yung comfort nito, halata naman talaga. Dun sa kanyang Achilles pillow, sa lambot, sa padding nito, no? Very padded po all throughout. Dahil nga outdoor siguro, iniisip nila, ini-expect ng anta na talagang bakbakan, talagang gera sa basketball court yan pag outdoor, no? Pati yung tang niya, guys, napakapal din. So actually, napakaganda ng padding nito. 100% po yung comfort sa padding. Step-in comfort naman, dahil malambot naman, may give naman itong A-flush bubble, okay din. May konting flash pero hindi sobra-sobra, no? Hindi siya kasing lambot ng mga Nitro Edge foam ng Anta. No, yung parang Adidas Boost yung itsura, yung Nitro Edge foam nila. So satisfied talaga ako sa pakiramdam pag suot-suot ko siya. Medyo flat nga lang to, no? Hindi masyadong maganda yung heel to toe transition, pero marami namang pong forefoot flex. Malambot po pa rin dito kasi yung torsion plate naman maliit lang naman, no? So actually, may bounce pa siyang nabibigay yung torsion plate, no? Malambot ito, mid-foot naman, no? Mid-cut. So, nakakagalaw na maayos yung ankle ninyo dito. Very mobile kayo pag tumatakbo. Yung weight nito, sakto lang, no? Kasi nga, bubbles naman yung ginamit sa kanya. No? Yung TPU plate nga, gawa sa bubble. Parang ito lang siguro yung nagpapabigat, no? And siguro yung makapal na outsole, pero okay siya, no? Hindi ko ina-expect na ganito ito kagaan, considering na mid-cut nga, pang center na sapatos, kasi puro naman mesh din. Okay, good siya, hindi naman sobra-sobrang gaan, pero yung fit nito, oh my God, the best, kasi okay na okay siya, medyo wide pa rin siya, no? Hindi OA ka wide, no? Pero nandun siya, yung mga wide foot natin na tropa dyan, mga bowlers, okay pa rin sila dito, no? Magiging masaya sila. And may give to mesh to, so medyo mag-expand din to ng konti kahit pa paano makakahinga yung paa ninyo. So napakaganda. Guys, ganun yung gusto ko, no? Medyo wide. Ayaw ko nung very narrow na may risk ka po talaga matapilok sa very narrow na sapatos. Usually, yung mga sapatos natin dati, yung mga US brand na sapatos natin, narrow yung paa natin. So, pag bumabagsak tayo sa galing sa talon, hindi nakaka-spread yung mga daliri natin, which is yun yung natural naman na way ng pag-absorb natin ng impact ng mga paa natin, no? So, wag nating i-limit yon. So, nare-recommend ko talaga, gumamit din kayo ng mga medyo wide na sapatos. Huwag kayong matakot doon. So, ganun po to. So, fit and comfort nito, wala na akong hihingin pa. Siguro konting ano na lang, konting step in comfort. Yun lang. So, 9.5 out of 10. Almost perfect. Napakalambot naman kasi ng pads niya, no? Next, punta na tayo sa breathability. Ito, nagulat ako kasi 'di ba sinabi ko, screen mesh siya, may parang mga butas-butas pa nga dito. Pero yung pala hindi gaano yung breathability kahit screen mesh siya, no? Very close kasi. Na very close and very padded kaya siguro nabawasan din yung breathability. Mga 50-60% po pumapasok yung hangin. Buti na lang okay naman yung breathability nitong tang. Kahit papano, yung mesh niya medyo mas open, no? So dahil dyan, breathability natin, 8 out of 10 po. Yung itsura niya kasi parang pang 10 out of 10, no? Pero yun, okay pa rin naman. Okay pa rin naman. Hindi naman
iinit masyado yung paa nyo kasi nagsisirculate pa rin naman, lumalabas pa rin naman yung hot air. Next, punta na tayo sa cushioning. Kung mapapansin nyo, mahilig ako sa A-Flush Bubble na foam. Nag-umpisa yata ako sa Anta Cavalry, KT Cavalry 6. A-Flush Bubble yung ginamit doon, binili ko kaagad. Yung Huayu, nung nakita kong A-Flush Bubble, binili ko kaagad. After 4 days, binili ko kaagad to nung nalaman ko ang A-Flush Bubble na naman to. Pero ito pag-usapan natin kasi A-Flush Bubble, isa na to sa mga favorite kong cushioning setup. No? Kasi kahit nga flush siya, no, nandun pa rin yung lambot, napakaganda ng impact protection, perfect, walang pakiramdam yung tuhod ko pagkatapos ko ng intense na outdoor na basketball. A-Flush Bubble, each size 43 has about 660 bubbles, airbags in the midsole. Napakaraming bubbles na create dito, no. So napakaganda ng impact protection and ang ganda ng bounce. Napakalupit ng bounce, guys. Para ka talagang mapupush forward. Ang medyo kulang lang dito is yung court feel. Hindi siya masyado yung court feel niya. Medyo makapal naman kasi tingnan nyo naman yung foam. Mataas actually yung heel drop niya eh. Mataas sa heel, bababa dito sa toes. Pero ang ganda ng bounce ng impact protection both sa forefoot and dito sa heel part. Very responsive pa rin siya. You will feel fast pa rin kahit papano. May court feel pa rin naman dito pero yun nga, konti lang. Hindi talaga siya for point guard. Yun po yun. No? For bigs po talaga itong sapatos na to. Actually, kaya natutuwa ako sa kanya. Kaya bumili ako kagad. And hindi nga ako na-disappoint. Cushioning setup, bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Mataas pa rin po, no? Kasi nandun pa rin naman, meron pa rin akong nararamdaman na konting court feel and very responsive pa rin. Quick pa rin ako dito. Nagba-bounce po pa rin siya. So next, punta na tayo sa price tag. Last na po, no? Last part na po. Lalo na ngayon, guys. Super sale na ito. Lalo na magti-12-12. Abangan nyo. Kasi medyo luma na siya. Actually, late na tong review ko, no? So i-take advantage nyo sa mga bigs dyan, no? Price tag nito, for me, very worth it. Nasa 5,000 pa rin. Pero kasi, guys, gagamitin nyo yung voucher nyo, no? May mga 20%, 30% voucher po si Anta. Huwag kayong mag-alala, ilalagay ko yung link dyan. Legit seller po yan ng Anta. Matataas po yung mga voucher na nilalagay nila. No? 10 out of 10 po ito for me sa price tag. Kasi super magmumura to. Worth it na worth it sa mga bigs na gusto ng napakagandang impact protection and comfort and support, guys. Almost perfect. One of my top 5 this year sa pang-bigs na sapatos. Ilalagay ko yung link, itry nyo na kaagad, no? Pero kung gusto nyo pa ng mga ibang pang-bigs dyan na Anta shoes, maglalagay po ako dito. And yung bilog dito, i-click nyo po kaagad para makasubscribe po agad kayo para lagi kayong updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein. Bye!